Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama, niyang makapangyarihan, at nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inanin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bako at walang hanggang hipan, ang aking dugo inubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sinid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakagulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Nagubad ang kanyang pagdabas na kasubutan at nagbingkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabingkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, Panginoon, sabi niya, iyadat kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po mahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ang Jesus, maliban sa kanyang mga paa, di na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakagulo sa kanya. Kaya sinabi niya malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ang sabi sa kanila, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako ang Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Sinasabi ko, binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat inyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sinisimulan po natin ang pagdiriwang na tinatawag natin pong Paschal Triduum o Easter Triduum. 3 araw ng paghahanda para sa dakilang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinimulang hinahanda ang ating mga sarili noong Miyerkules na Karug. At ang aking pong layunin ay bigyan ng kahulugan at bigyan ng pagkakaugnay ang dalawa po nating masasaksihan. Yun pong Eucharistia, yung pagbibigay ng Panginoon ng kanyang katawan at dugo, at ikalawa ay yung paghuhugas ng paa. Sa aking pong pagsasaliksik ay wala po akong nakitang koneksyon o katotohanan na ang paghuhugas ng paa dito sa huling hapunan ay ang simula ng food spa. No? Hindi ko po makita talaga, no? Kahit ano pong gawin kong paghahanap, sabi ko, dito pa talaga nag-umpisa ang food spa. Pero alam niyo po, ayon sa mga biblical scholars, ang connection po ng paghuhugas ng paa at sa ating Eucharistia ay napakahalaga. Noong pong panahon ni Jesus ay malimit or ang mga tao ay nagpupunta sa mga iba't ibang lugar sa kanilang paglalakbay. Ginagamit lamang ang kanilang mga paa. Naglalakbay sila na hindi naman gumagamit ng mga hayop dahil mga mayayaman lamang ang nakaka-afford nito. So kahit malayo po ang paglalakbay, ay talagang lakad lamang ang ginagawa nila. Kaya po meron mga hotels, meron po mga inns, tuluyan, para lamang makapag-stop over at magpahinga ng kaunti. At isa po sa pamamahinga ay yung paghuhugas ng paa. At dito po makikita natin, sabi po ng isang biblical scholar, yung kalaliman ng ugnayan ng Eucharistia dito sa paghuhugas ng paa. Sa ating pong buhay, tayo po ay naglalakbay din. Kailangan po natin sa paglalakbay natin ang pamamahinga. At pong Eucharistia ang nagbibigay sa atin ng kaginhawahan, hindi lamang sa ating mga paa, kundi sa ating buong pagkatao. Kaya po dito sa Eucharistia, tayo po ay pinaglilingkuran ng Panginoon. Kung paano niya pinaglingkuran ang kanyang mga alagad noong huling hapunan. Ang Eucharistia po patuloy natin ipinagdiriwang at inaalala ay ang paglilingkod, patuloy na paglilingkod ng Panginoon para sa ating lahat. At ito po ang gagawin ko ngayon. Magbibigay po tayo ng pagninilay tungkol po sa tinatag, no, na Eucharistia at dito po sa paghuhugas ng paa ng mga alagad. Ito po ay hindi ganang aking pagninilay kung hindi galing sa iba't ibang mga nabasa po. No? At meron po akong isang nabasa na ang may akda po ay si Father James Wallace o Wallace, no? Isang Amerikano Jesuit, no? Jesuitang pari. At sabi niya, tayo raw po ay ngayong gabi, no? Sabi niya meron 2 uri ng pag-alala. Ang unang uri ng pag-alala, the first way to remember or to bring back a memory, isipin natin lahat ng mga masasayang nangyari sa ating buhay. Babalikan mo yung mga sitwasyon na yun, kung saan ka naging masaya, kung saan ka nagkaroon ng malaking pagdiriwang. Hindi ka na aalis, hindi ka na maglalakbay. Babalikan mo lamang sa iyong alaala. No, ito po yung isang uri ng pag-alala at hindi ito ang gagawin natin ngayon. Ang ikalawang uri ng pag-alala ay yung gagawin muli natin, sasaliwain natin kung ano ang nangyari sa nakalipas, sa nakaraan, at pag ginunita natin, mauunawaan natin yung tunay na kahulugan ng pangyayaring iyon. Kaya po sabi ni Father James, tayo daw po mga tao,
tayo mga Kristiyano, Katoliko, tayo daw po ay lipi o tao ng habag. Tao ng habag-hapunan ni Kristo. Pumupunta po tayo kamukha ng mga una, no? Sa ilang daang libong taon na nangyari, yung pong unang Paswa, yung pong mga Israelita noon na kumakain sila, narinig natin sa unang pagbasa, kung paano sila inutusan ni Moises at ni Aaron para maghanda. No, pakain kayo ngayon ng isang kordero, no, na lilitsunin ninyo, hindi sobra, hindi lalabis sa mga taong magsasalo-salo. Kung ang pamilya ay kakaunti lamang, ay kailangang pagsaluhan niya, no, ibahagi niya sa isang pamilya, hindi rin makakaubos ng isang buong kordero.